Ano man pong hawak na ano man pong version ang inyong hawak, sundan niyo po sa inyong mga mata sa pagbasa ng talatang ito at pagkatapos po tayo po ay mananalangin. Muli po, ating teksto ay Matthew chapter 7 verses 7 to 11. Ito po ang salita ng Diyos. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds. And to the one who knocks it will be open. Or which one of you, if his son asks him for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a serpent? If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? Ito po ang salita ng Diyos. Tanggapin natin na may buong pagsamba at pagpapakmaba sa kanyang harapan. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat na kalakip ng iyong pagpapala sa amin. Kami ay sumamba sa harapan sa trono ng biyaya ay ang pribilehiyong basahin ng iyong salita at mapakinggan ang pangangaral ito sa amin upang maituon ang aming mga mata sa iyong kalooban at sa biyayang iyong hatid ng kami bilang pasasalamat sa kaligtasang kaloob mo sa amin sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay sumunod nang walang anilangan kundi buong kahandaan na ikaw ang aming luwalhatiin sa pamamagitan ng aming buhay na tumutugon ng may pagtalima sa iyong kalooban o Diyos. Amin pong pinagkakatiwala ang pagkakataong ito. Awa, tanging sa biyaya mo lamang, sa iyong kapangyarihan, sa kabila ng aming lahat ng kakulangan, may sa katuparan ang iyong dakilang kalooban para sa iyong kalulatian at para sa kapakanan ng iyong mga anak. Awa, mapanariwa sa aming puso't isipan, sa aming tenga, sa aming bibig, ang katotohanan ng iyong dakilang pangako ng katuparan na walang iba kundi si Kristo Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming taus-pusong dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo. Amen. Ang title po nating sermon ngayong, catechetical sermon ngayong gabi ay the only fountain of all good. The only fountain of all good. Hindi na po magpapaligoy-ligoy pa bilang ating pong pagtuon sa sinasabi ng Matthew 7 to 11 at siya namang maliwanag na faithfully being echoed through our catechism. Dalawang bagay po ang nais kong tingnan natin nang sa gayon ay maiwas to yung ating bearings at or ating coordinates. Lalo na po sa panahong ngayon, at this time of the year kung saan ay people from all walks of life worship the gifts rather than the giver himself. Ating unang titingnan o tutunghayan ay yung daily provision. Daily provision. At pangalawa't huli ay proper direction. For our first point, tingnan natin daily provision. And for our second and last point, proper direction. What do we mean by daily provision? No? Ito po ay maliwanag na sinasabi sa atin ating Panginoon through His Word directly from the Scripture and as faithfully summarized or echoed for us through our Heidelberg Catechism. Daily provision of or for what? Daily provision for our temporal needs. Again, just in case that it has escaped you, let me reiterate that. No? Daily provision for our temporal needs.
pang-araw-araw na pagtugon ng Diyos sa ating material o temporal o pisikal na pangailangan. Maliwanag na tinuturo faithfully nating catechism from the Word, provide for all our physical needs. And mind you, not all our desires, which we are quick to substitute to the fact, no? We must be reminded the Lord did not promise to us that He will provide for our daily desires, but rather it is clear from the Scripture, from His Word, from the Holy Writ, that He will provide for all our needs. And our Lord and Savior Jesus Christ was pleased to teach us in this way. By using the term or the word bread, it pertains to food, health, strength, healing, and even rest. In the use of language or use of words, mayroong tinatawag na figurative manner of speaking. No, kasama doon yung by using a term to denote yung ibang bagay na maaaring nakapaloob dito. Kaya yun ang ginamit natin, Panginoon, the term bread. Hindi ito restricted sa pagkain lamang. Ito ay may kinalaman sa lahat ng ating pangangailangang pisikal para sa ating kabutihan, for our well-being, sustenance. And one thing that we must notice dito, mga kapatid, dun sa structure ng prayer na tinuro sa ating Panginoon, interestingly, una, di ba, paano natin dapat i-address ang ating Diyos bilang Ama, at hindi siya tulad ng mga sinumang ama o magulang dito sa lupa. Siya yung ating Diyos na makapangyarihan sa lahat at tapat na Ama na nasa langit. Kaya ang ating tugon dapat ay sambahin ang banal na pangalan ng Diyos, at ang ating naisin ay ating sariling kalooban, kundi yung kaharian ng Diyos na naghahari sa atin, na nais nating makita, kung hayan, ng may kabuuan, no? Ang dalangin natin ay yung masumpungan tayong nagpapasakop sa dakila at tunay na kaaya-ayang kalooban ng Diyos. Kung titingnan natin yung mga nauna, say the three petitions, those first three petitions pertain to our spiritual needs. And if you're very keen and observing what our Lord and Savior Jesus Christ has taught us in this manner, maring inyong isipin, spiritual needs, piety, correct. Kung pairalin natin yung maling kaisipan ng piety, isipin natin, dapat inuna lahat ng spiritual needs kasi yun yung ating ultimate na pangailangan. Well, there's some level of truth to that. But interestingly, ang ating Panginoon Kristo, tinuro sa atin tayo sa ganitong kaparaanan. Meron na unang pertaining to our spiritual needs, and then need. No? Sa huling linggo ng taon, babalik ngayon doon sa spiritual needs. Ang ganda ng mainam na paliwanag ni Ursinus, no? Of course, he who was instrumental in writing this catechism. Allow me to read what he exactly wrote for this. No? This petition respecting our daily bread, it would seem, should have been placed after the petition in which we pray for the forgiveness of our sins. The forgiveness of our sins, spiritual need, hindi ba? Pero inuna ng Panginoon yung, give us this day our daily bread. Inasmuch as such benefits as are most important should be prayed for first, while those which are less important should be sought last. But regard to our infirmities, meaning our weaknesses, and our needs to our infirmities. No? Place this fourth petition respecting our daily bread.
as it were in the middle of the prayer which he prescribed, that we might both commence or begin and end our prayers with petitions for spiritual blessings as being most important. But it doesn't end there. And that the obtaining and receiving of temporal benefits might confirm in us more and more a confidence of obtaining spiritual blessings. Sa madaling sabi, yes, sa unang tatlong bahagi o tatlong dalangin o kahilingan, ito'y tumutukoy sa ating mga spiritual na pangailangan. Dinuha natin Panginoon Kristo na magsimula sa mga bagay na yun dahil yun ang importante. Subalit, the Lord was pleased to put in the middle yung ating physical na pangailangan, hence expressed in our plea or petition, give us this day our daily bread. Bakit? Nang sa gayon, mapalalahanan tayo at mapagtibay sa ating mga puso. Ang ating Diyos, bagamat ang ating ultimate need ay spiritual na aspect, no, He is not blind, deaf to the needs of His children. Yes, that include our physical needs, yung ating sustenance na ating buhay. Kaya nga, yun ang sinasabi sa atin nating Panginoon, maliwanag sa ating binasa, no? Tayo ay humingi at ibibigay sa atin. Hanapin natin at ito'y ating masusumpangan. Tayo kumatok at ito'y pagbubuksan para sa atin. Bakit? Dahil sa kabutihan ng Diyos, na concern hindi lamang sa ating spiritual na pangailangan, kundi maging sa ating physical na pangailangan, because we are body and soul and body. We are not Gnostics. We are body and soul. Great. Yun ang pangako ng ating Panginoon. Ipagkakaloob niya. Kaya, mga kapatid, maliwanag na tinuturo sa atin nating Panginoon, hindi kamalian, manapat, tama, nararapat, na huwag tayong mag-atubili na lumapit sa Diyos sa panalangin, ipahayag natin, idulog natin, ihingi natin mula sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat at ating tapat naman na sa langit, yung ating pangangailangang pisikal upang tayo ay maitaguyod sa araw-araw. Hindi kasalanan, mga kapatid. Whether you admit it or not, sa ating mga pinanggalingan o sa mga hinuha na ating matagal nang in-entertain sa ating mga puso at isipan, sometimes, there were those moments that we felt that we were less spiritual because we were asking God for our physical needs. Hindi ba? Kaya nga, makikita nyo kayo sa social media, lalabas yan, Panginoon, hindi ko nahihingin yung para sa akin. No? Ko-correct natin to, no? No, hindi lang yung mga kung ano yung kailangan ko sa pang-araw-araw, kundi kung ano lang yung para ako yung maging masaya. Ay, mali yun. Kasi maliwanag na sinasabi ng Diyos, ito yung kanyang inuutos. Ito yung pattern na sinit ng ating Panginoon Kristo para sa atin. Tayo ay huwag mag-atubili na humingi sa Diyos. Bakit? Dahil ang paghingi sa Diyos, wala itong ibang pinatutukulan kundi pagtitiwala sa Kanya. To ask God is to trust God. Do you want to show that you trust God? Ask of Him what you need. Yes, even your physical needs. The food on your table. The resources that you need para sa ating mga gastusin. Kapahingahan, kagalingan, kalusugan, upang tayo makapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Ito pa, hindi kasalanan ang hingin mo yung para sa iyo. Kasi yun nga yung inutos ng Diyos. Ulitin ko, hindi kasalanan. Sa halip, nakalulugod sa Diyos, kaya Kanya ipinag-utos sa atin, at yun yung tinalaga natin Panginoon Kristo, tayo bilang ating sarili, buong puso, buong pagpapakumbaba, buong pagtitiwala, na hingin mula sa ating Ama ang ating pangangailangan para sa araw na ito. Hindi para tayo maging makasarili. Hindi para
paglagakan natin yung pagtitiwala ay yung mga bagay sa halip sa Kanya na nagkakaloob. Kaya nga, nilagay dito natin Panginoong Kristo, give us this day our daily bread. Napakagandang halimbawa yung naganap sa mga Israelita sa Exodus. Nung sila yung ngawa ng ngawa at walang makakain, pinaggaluban sila ng ating Panginoon ng mana. No? The term that was used, meaning hindi nila alam kung ano yun. No? But the Lord provided for them. At ang utos ng Diyos sa kanila ay kunin nyo lang ang inyong kakailanganin para sa araw na yun, huwag kayong magtatabi. Anong ginawa ng mga Israelita? Sa kasakiman, katibayan at katunayan ng kanilang pagtitiwala dun sa bagay, sa kaloob, kaysa dun sa nagkakalob sa kanila na si Yahweh, ang Diyos. Ano ang nangyari? Yung kanilang mga inipon, sa araw na sinabi ng Diyos, huwag nilang gagawin, ano nangyari? Hindi nila napakinabangan, lahat nasira. No wonder, sa pagtuturo natin Panginoon Kristo, ito yung maliwanag, no? Nararapat tayo magtiwala sa ating Diyos sa araw-araw para sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Napakasimple ng dalangin. But we are simply found forgetting the very essence of what Christ has taught us to do so. Kadalasan, no? Minsan iisip natin, para ibigay ng Diyos sa atin yung kailangan natin siyang impress sa panalangin natin. Kung ano ng mga sinasabi natin. Whenever we are not aware or when we are careless, we entertain sa ating mga puso't isipan nothing less than paganism. When we pray, it is not the case that we bend the will of God to ours, but rather we submit our will, our desire, our hearts and our minds to God. That we obey what He has commanded for us to do so. Hingin natin sa ating Diyos yung ating pangangailangan para sa araw-araw. Pagkain sa ating hapag, pagtustos sa ating gastusin, kalakasan, kalusugan, kagalingan, kapahingahan, lahat yun nakapaloob doon. Bakit nga ba natin kailangan hilingin mula sa Diyos? Bakit ba natin kailangan ipanalangin sa Diyos sa ating mga temporal na pangailangan? Hindi natin kailangan lumayo. Maliwanag, dahil yun yung utos ng Diyos. And when we are thankful to God for His grace for us, we obey with gratitude in our hearts. Yun ang utos ng Diyos. Ganun kabuti ang Diyos sa atin. Hindi natin kailangan manghula. Ano ba yung nakakatuwa sa Kanya? Binigay niya nga sa atin in the form of His command. This is how we should pray. So when we are asked, do we need to pray for our temporal needs? Yes. First and foremost, because God commanded us to do so. At ang gandahan doon, yung utos ng Diyos, hindi siya in a vacuum. It is always accompanied with what? With His promises. Gaya na banggit ko kanina, no? For in Christ, lahat ng promises ng Diyos ay ano? Yes and amen. Yes, that includes our physical or temporal needs. And I don't know how many times I've already heard from me, from our preachers, that wonder of wonders, that what God has revealed to us is this. That which is glorifying to Him is that which is good for us. Kaya, yung utos ng Diyos na hilingin natin sa Kanya ating mga pangailangan na kasama doon yung ating temporal needs, yun ay para sa kabutihan natin kasi yun yung nakaluluwalhati sa Kanya. Bakit? Gaya na binanggit ko kanina, to ask from God is to show that you trust God. So it is for His glory. Hindi lang din yun. I don't want to use the term na wala naman tayong choice, but that's actually the reality. Wala naman tayong ibang
tunay na wagas. Parang KMJS lang. Tunay na wagas na malalapitan. At madudulugan natin pangangailangan kundi ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat at ating tapat na mananasalang. Kalooban ng Diyos, nakaluluwalhati sa Diyos, kailangan natin at nakapaloob sa dakilang pagkilos ng Diyos sa ating buhay, bahagi iyon ng ginagamit ng Diyos sa pagpapatatag sa ating pananampalataya ay yung tayo ay mabigyan ng katiyakan na kung paano concern ng Diyos sa ating spiritual na buhay, concern din ng Diyos sa ating physical na pangangailangan. No wonder sa Philippians chapter 4 verse 6, ano ba sabing ang ating Apostol Pablo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu? Do not be anxious about anything, but in scatter and in online gaming, hindi di ba? But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, ano sabi? Sarilinin mo na lang? Hindi. Let your request be made known to God. Now, this does not mean that God doesn't know. Tandaan natin, when God commands us to pray in this way, it is never for His benefit. God does not need anything from us or from any of the rest of His creation. It is actually for us, for our sake, for our welfare, for our good. Kaya sinasabi dito, let your request be made known to God. Ibig sabihin, God has given you the complete faculty of mind, the ability to think, to speak, and even to bend the knee, to bow down before Him. Let your request be made known to God, which includes your daily needs, daily physical needs. Alam niyo mga kapatid, just as it is not pious to ask only of temporal needs. No? Huwag tayong mamali. No? Tayo mali ng pag-uunawa dito. Pwede ko palang hilingin sa Diyos sa akin temporal needs. So yun na lang ihilingin ko. Mali yun. No? Hindi pious na ang hinihingi mo lang ay yung temporal needs. Pakinggan niyo mabuti ha. Just as it is not pious to ask only of temporal needs, it is also not pious to ask only of spiritual needs. Even if spiritual needs are ultimately more important than the temporal ones. Ano ibig sabihin? Hindi tama, hindi nakalulugod sa Diyos nang hinihiling mo lang ay yung temporal mong pangailangan. Pero hindi rin sa kalugaran ng Panginoon, ang hinihingi mo lang sa Kanya ay yung spiritual mong pangailangan kung saan inutos niya sa atin na hilingin natin sa Kanya yung ating mga pisikal na pangailangan kahit pa maliwanag na pinapakita niya sa atin na talaga namang ultimately ay mas mahalaga yung ating spiritual needs kaysa sa ating temporal needs. Pero tandaan natin, mas mahalaga. It's not the case na hindi mahalaga yung physical needs. Ang mahalaga lang ay spiritual needs. Mahalaga yung temporal needs, pero mas mahalaga yung spiritual needs. Nevertheless, inutos ng Diyos, wag nating i-disregard yung ating privilege to come to Him boldly to His throne of grace upang idulog sa Kanya ating temporal, material, at physical na pangailangan. Now, hindi ibig sabihin ito prosperity gospel. Ganun pala, sabi ni Pastor Kirby, no? Dahil ako'y mananampalataya ni Kristo Jesus, pwede ko na-apply sa SM, no? May promo, buy now, pay never. Hindi pwede yung ganun. Minsan, parang 800 pesos lang ating gusto kong bilhin. Sabi ko, good 60 months to pay, no? So, tinatawanan ako ng cashier na may halong insulto. Of course, sinasadya natin magbiro lang. Pero hindi ganun ang ibig sabihin nun, no? Okay, yun pala. Buy now, pay never. O kaya naman, sabi ng Panginoon, hingin ko sa Kanya, huwag na ako magtrabaho. Huwag ko na exercise yung gifts, yung opportunities na binibigyan ng Panginoon. Mali. Bakit? Just as it pleases the Lord to provide us the access to Him, to entrust to Him our physical needs, He also makes use of means to provide for our physical needs. Kasama dyan yung trabaho, talento, mga kaloob niya para sa atin, kalakasan, primarily for personal, and because of that, the overflow of those blessings, ano kahinatnan? Kikilalaan din natin yung ating tungkulin, hindi lamang para sa ating sarili, kundi sa ating pamilya,
And of course, maging sa ating iglesyang kinabibilangan. Nawa, sa biyaya ng Panginoon, maiwaksi, palayo sa ating mga puso't isipan, yung kasinungalingan, no? Na para bang pakiramdam natin mas mature tayo, o mas banal tayo, o mas advanced tayo spiritually sa iba, kasi hindi natin dinudulog sa Diyos sa ating mga physical na pangailangan, puro spiritual lang. Hindi nalulugod ang Diyos doon. Hindi nalulugod ang Diyos doon. If you want to glorify the Lord, entrust to Him your spiritual needs, as well as your physical needs. Yes, even the temporal ones. Hindi nito ibig sabihin, no, yung kanin, no, babagsak, kanin talaga, bread nga, no, babagsak diretso mula sa langit. Kaya naman nakatunga ka bigla may magiging may sinaing bigla. Hindi ganun. No. O kaya naman ang yung ginagawa ay puro pagsasquander ng kaloob ng Panginoon sa iyo, tapos aasahan mo na, hindi, sabi ng Panginoon, ihingi ko sa kanya. Bakit nauna yung ano? No? Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. And tandaan natin, daily provision. Yes, once a week. Every Lord's Day, tinatawag tayo corporately. Pero wag naman sana tayong mamali ng application na, hindi, pag Lord's Day lang ako mananalangin. No? Hindi naman sinabing, give us this day our daily bread. Oh. At ang ating idadahilan ay, hindi, kasi every Lord's Day, doon kami tinatawag bilang iglesia. Ay, hindi. No? Sa pang-araw-araw. Sa araw-araw, tayo ay tinutugunan ng Diyos at kalooban at kaluguran ng Diyos na tayo bilang kanyang mga anak ay sa araw-araw sa tuwi-tuwi na lumalapit sa Kanya, pinagkakatiwala ating pangailangan. Yes, there are many moments where we sincerely or from the heart, no, may say, maging yung ating mga hindi natin nahiling sa Diyos, pinagkakalob niya. Hindi ba? Yung ating mga hinihingi, hindi niya pinagkakalob. Tapos yung ibang mga bagay na hinihingi na hindi hinihingi, pinagkakalob niya dahil sa kanya katapatan. Pero hindi ibig sabihin nun, i-disregard natin yung malinaw na utos ng Diyos. Na idulog natin sa kanya yung ating temporal, material, at physical na pangangailangan. Pagkaluban tayo ng pagkain sa ating hapag, kalakasan na magampanan natin mga tungkulin dahil sa ating mga trabaho, kabuhayan, magandang kalusugan, at kagalingan sa ating mga karamdaman. Walang matinong mananampalataya na magsasabing dahil ginagamit ng Panginoon ang mga karamdaman bilang pagsubok, hindi ko hihilingin, ako ipagalangin. That's, hindi. Mali iyon. Hindi sinabi ng Panginoon yun. Meron tayong karamdaman, hilingin natin sa ating Diyos. Hindi kasalanan yun. Tandaan natin, alam nyo, kung hindi legalism or antinomianism, it is always pietism that is lurking na. Trying to gain control of our lives. Ano ba yung pietism? Yung pietism, yung pag-isip natin na just because, okay, no, ginagawa natin to, no, mas spiritual tayo dito, alam natin yun yung tama, mali. And kadalasan yung pietism, no, saan niya nauuwi o saan nagsisimula? Yung pag-disregard sa ating physical na pangangailangan na inutos ng Diyos sa atin na ipagkatiwala sa Kanya. Parang ganito lang, wag kang umasa na you will be able to ace your exam. No, kung hindi naman prayerfully, pinagkatiwala mo yung sarili na paglooban ka ng Diyos ng wisdom, at dahil doon, no, ikaw ay mag-exert ng effort, gagamitin mo yung kalakasan kaloob sa'yo ng Diyos para kayo mag-aral na mabuti. Yun ay misapplication, or rather, distortion of what God has revealed to us. So again, yung utos sa ating Panginoon sa Kristo, give us this day our daily bread. Wala itong ibang pinatutungulan kundi ano, hilingin natin sa Diyos sa araw-araw, sa tuwi-tuwi na ipagkaloob sa atin yung ating pangangailangan sa ating physical na buhay. Pagkain, kalakasan, kalusugan, kapahingahan.
at asahan natin na ang Diyos ay tapat, natutupad sa kanyang pangako, lalo pat ito'y pinag-utos siya sa atin na ating gawin bilang pagsunod sa kanyang kalooban. Naiwan natin itong unang bahagi na ito, mga kapatid. From daily provision, let's head to our second and last point. Proper direction. Kung may one direction, may proper direction. Proper direction. Ano yung proper direction? Yan natin yung ating catechism. Provide for all our physical needs so that, for what purpose? We may recognize that you are the only source of everything good. Or sa ibang salin, or mas lumang version ng catechism natin, the only fountain of all good. And that neither our care and work nor your gifts can do us any good without your blessing. Therefore, may we withdraw our trust from all creatures and place it in you alone. I hope I won't be lengthening unnecessarily itong point ito dahil inevitably, yung mga bagay sa second point nito ay ating naibahagi na sa ating first point. But let me remind you, no, even in this brief time that is allowed for us, itong proper direction na ito. Palayo sa ating sarili, patungo sa Diyos. Hindi magtiwala sa ating sarili, kahit pa sa kaloob ng Diyos sa ating sarili, hindi sa ibang tao, hindi sa mga tinatangkilik natin, kundi sa Diyos lamang. Ito yung proper direction toward God alone, who uses means to provide for us for our daily physical needs. Gaya ng sinabi ko kanina, to ask God is to trust Him. But let me add to that. To ask God is to trust Him, and God ought to be trusted not without basis. Yung sinasabi ng Diyos sa atin na tayo magtiwala sa Kanya, ito'y Kanyang utos sa atin na hindi walang dahilan, walang batayan. Sa halip, ang walang batayan ay yung magtiwala tayo sa ating mga sarili at sa ating kapwa-tao lamang. Hindi ba? Nandun yung deception ni Satanas. Doon sa bagay na walang batayan, doon tayo nagtitiwala para mailihis yung ating paningin mula sa Diyos na lahat ng katibayan at katunayan pinagkaloob niyo sa atin para sa ipagkatiwalaan natin. Pagtapos natin sa Genesis, sa ating leksyon continua sa umaga, tutungo tayo sa Exodus. At chances are, you will say, ano naman itong mga Israelita na to? Nakita na nahati yung dagat, nakita na yung 10 plagues, lahat na lang, duda pa rin ng duda. No? At para tayo sa Nebuchadnezzar, hindi pa tayo tapos sa ating sinasabi. No? Hindi naman tayo lalagapak sa lupa at kakain ng damo. No? Pero bago pa natin matapos yung ating sinasabi, sa biyahe ng Diyos, anong mapapala sa atin? Ganon din tayo eh. Hindi ba? Ganon din tayo. Rather than trusting God alone, we keep on reverting back to trusting mere creatures, mere fallen creatures such as you and me. Kanina, mainit-init dumating yung pastoral, historical, and theological commentary ni Dr. Clark, my dear professor, no, sa Heidelberg Catechism. And I remember 10 years ago, no, when I was still a student there in California, we were given the privilege to read the draft, to have the draft. Alamin natin mga kapatid na kasama natin earlier na I was telling them about it, but we were given that strict command to never distribute it to anyone. It is for our it's for our eyes only because it was the draft for that book. And kanina dumating yung commentary niyon, and I was actually tempted to just well, who is Kirby anyway? Yun na lang gamitin ko, no? Pero hindi, that's not how preaching works, di ba?
So, and bago kami, may nauna na, no? So, he's been writing the draft for a very long time. But in my point of reference, no, 2015, kailan na-release ngayong year? So, 10 years. Pero nahawakan ko, kanina, talagang, hindi ko naman sinamba, no, mga kapatid. Binasa, sabi ko, pakagandang resource talaga nito. And I can help but include in here, a portion of what he has written for the 50th Lord's Day, which pertains to what I'm trying to drive to you, mga kapatid, in proper direction. Bakit ba kailangan natin ng proper direction? Sabi nga ni Martin Luther, incurvatus inse or incurvatus adse. We are so bent inwardly in ourselves. Yun yung dulot natin pagiging makasalanan. Ang kailangan natin is extra nos outside of us. At wala nang ibang matibay na bantayog ng outside of us, kundi yung nag-iisang buhay na Diyos. Kaya nga, Dr. Clark warmly writes in this way, that is how foolish it is to seek our daily well-being anywhere else or from anyone other than God, the Father of our Lord Jesus Christ. Friends tire and families disappoint. Only God is immutably faithful. Only He is omnipotent. Only He is omnipresent and immense. Only He is always nearby. Only in Him do we live and move and have our being. Only He is capable of hearing our prayers. And only He never tires of hearing from us. Only He is able to help us. Ako mga kapatid, napapagod ako kakarinig sa sarili ko eh. Lalo na pag Monday, pakinggan ko yung sermon ko. Ano ba itong pinagsasabi ko na? At aaminin ko sa inyo, no? It's not always the case. No, kung kakasapin nyo, may sasabihin kayo sa akin na ako'y lumulundag sa kisame, tuwan-tuwa. No, ako'y napapagod, ako'y naririndi. No wonder. Sa tuwi-tuwi na, itinuturo, tinatama ng Diyos ang ating pananaw, palayo sa ating sarili, palayo sa ating kapwa fallen creatures, palayo sa anything, even good things in this world, patungo saan? Sa Kanya lamang. Sa Kanya lamang. Bakit? Kailanman hindi ma-exhaust yung biyaya ng Diyos. No, hindi ibig sabihin that we have the license to take the grace of God in vain. No, that's not what we are talking about here. Pero inexhaustible yung power, yung grace, biyaya. Inestimable yung katapatan ng Diyos. Kaya the only proper direction to which we are to direct ourselves is outside of us, outside of anything in this world, and toward God alone. Tayo na mga lumaki tayo na not born with silver spoon in our mouth, or to speak more plainly, tayo mga pinanganak na hindi naman marangya tayo sa buhay. Chances are may mga kamag-anak tayo na mas nakaka-LL, nakakangat sa atin sa panahon na yun na tayo pinanganak, no? At kadalasan, no, ang ating pagtingin ng pag-asa, I lift my eyes to the hills, no? From where does my help come? To my auntie, to my uncle, no? Or to my cousin. Hindi ganoon, no? Pero yun yung kalakaran, no? Yun ang kalakaran. Naalala ko na kami nasa Bible College pa, pag wala pa yung aming ano tawag doon? Meal allowance. Talagang sabay-sabay na nalangin. Pero pagdating ng aming scholarship at meal allowance, sa awa ng Panginoon, I'm always one of those who get the highest scholarship. Makita niyo yun, when we bust the double doors ng canteen, alam niyo nila, ating mga nag-aaral sa Bible College na yun, no? And the train of my robe, kasama dyan yung aming mga kaklase. No? Anong gusto mo? No?
Kasi nandun yung assurance na meron kami pwedeng may budget na para sa aming meal, no? And those moments are masasabi ko na isa sa mga pinaka-precious na moments sa aming buhay bilang estudyante sa Bible College. We treasure those moments. Kasi, biro mo, pag kami magbabasketball, pag wala pa, doon kami sa gripo, iinom. No? Pero pag may scholarship na, gusto mo, Gatorade, ano? Sige, sabihin mo lang sa akin, lista mo sa pangalan ko, ganun yun. Minsan natutuwa tayo, nakakatawa yung pangyayari na yun. Pero on a more serious note, wala namang ibang sinasabi ng Panginoon sa Kristo kundi ano, lista mo sa pangalan ko. Lista mo sa pangalan ko for my sake. On my account. Yun ang sinasabi natin Panginoon sa Kristo. I could go on and on here, no? Hanggang 8 o'clock. Natakot na iba. I could go on and on. And I believe, yung mga bagay nito hindi naman lingid sa inyong kalaman, sa aking kaalaman. Ang problema, lagi natin nakakalimutan. Kasi nga, the temptation for us is to look within. But the only proper direction for us is to look without, outside of us, extra nos. Not toward anything that is illusory or imaginary, but to the true God who made the heavens and the earth, who promised us His daily care. I will not ask you to bring out a piece of Manila paper at isulat nyo lahat ng inyong pangangailangan. Wala naman din akong pwedeng ibigay sa inyo. Pero sa inyong pagkakamukbok sa inyong kwarto, sa inyong sleepless nights kung saan iniisip nyo paano mapag-aabot, how to make both ends meet, remember that God meets us in the lowliness of our needs. Kaya hindi sa akin, hindi sa iyong sarili, hindi sa iyong magulang, hindi sa iyong kapatid, hindi sa office bearers, hindi sa iyong boss, hindi sa iyong bank account, hindi sa iyong kung ano pa man na meron ka, kundi sa Diyos. Sa Diyos ka lumapit. Now, hindi ibig sabihin hindi mahalaga yung buhay ng bawat isa. Pero ang tanging direksyon na nararapat para sa atin, patungo sa Diyos. Patungo sa Diyos. Let me close in this way. No? Let me conclude this sermon. What is the command? Give us this day our daily bread. Ibig sabihin, ang ating Diyos, concerned hindi lamang sa ating spiritual na pangailangan, kahit pa ultimately yun yung pinakamahalaga. Yung holistic na pag-aaruga sa ating nating Diyos, kasama doon yung pagtugon sa ating pang-araw-araw na pangailangan. But as you look back to what Jesus Christ has simply taught us, and the many passages in the scriptures, pregnant of God's promises, may we be comforted that God commands us to ask of Him our physical needs, our temporal needs. He assures us that He is pleased and glorified when we do so. And we do not have to wonder or guess whether God will answer our prayers or not. Why? My dear brothers and sisters in Christ, the reason we on earth may pray to the Father, give us this day our daily bread, is because His Son, who taught us to pray in this way, is our eternal bread from heaven. Again, the reason we on earth may pray to the Father, give us this day our daily bread, is because His Son, our Lord and Savior Jesus Christ, who taught us to pray in this way, is indeed our eternal bread from heaven. It is not the case
that from earth we ascend to heaven, but rather God condescends to us. And He comforts us with the very assurance that Jesus Christ, for His sake and on His account, God will surely hear our prayers and grant our request. Yes, even as we ask of God for our daily temporal needs. What else do we need? What else do we need? What more are we looking for? Christ gives us His very body and blood as true food for our souls. And He even promised that He will provide food for our physical bodies, strength, healing, and sustenance, even as we await His return, where we shall forever feast with Him, just as He promised. Let's pray.